Hello Collective, love reading tayo. Kahit ano pa man din ang zodiac sign ninyo, ito ay pang collective. Check natin ano yung energies ngayon sa inyong dalawa nitong person mo, kakonect mo. Ano yung mga next na possible na mangyayari dito sa connection ninyo. Okay, wait lang. Meron ako nakalimutang isuot, guys. Ayan. Just in case interesado kayo dito, guys, sa suot ko. Evil eye ring, stainless, non-tarnish, hypoallergenic daw. Okay? Siguro mga ilang months na to sa akin. Sa paggamit ko, hindi pa naman siya kumupas. Siguro wag nyo lang ilulubog sa mga tubig na may mga chemical like bleach, no? Hindi ko pa naman na-try, pero so far, hindi naman siya kumupas, nag-iba ng kulay. And, hindi rin ako nakangate kasi kung hindi nyo naitatanong yung balat ko, sensitive yan. Madaling mairita kahit sa pabango. In fairness, hindi pa naman ako na-allergy dito. So, tingnan nyo na lang dyan sa screen, somewhere dito sa video ko, baka nandyan dyan ko ilalagay or sa comment kung hindi nyo man makita kung saan ko nabili to. Murayta lang yan. Hindi mabubutas ang bulsa ninyo. Tapos, ang cute-cute niya pa, o, diba? So, yan. Balik na tayo dito sa ano. Balik na tayo dito sa inyong reading. Love reading. So, ang pinaka-main energy dito is the Seven of Swords reversed. Okay. So, I think this is an energy na pwedeng itong tao na to, may nagawa na siyang kasalanan at raso sa'yo. Maaaring itong tao na to, diniceive ka niya na before or recently, hindi ko alam. No? Kasi nakikita ko na in the recent past, nagkaroon kayo ng connection nitong person na to eh. And at first, you thought na para kayo talaga sa isa't isa, no? Even to the point na sobrang nagja-jive kayo nung mga time na yan. And feel na feel mo yung person na yan, feel na feel nyo yung isa't isa, compatible kayo, almost iniisip mo na baka siya na talaga yung the one, siya na talaga yung soulmate mo, ano? Kaya lang parang ang nakikita ko dito sa main energy is a person na hindi naging truthful sa iyo eh. Meron siyang ginagawa or ginawa behind your back. So, in short, pwedeng may nagawa na siyang betrayal, panluloko, pangangaliwa sa'yo at raso. And hindi lang yon, ano napipil ko rin dito is, parang itong person na to, hindi ko alam kung na-caught in the act mo ba or pwedeng pwedeng hindi pa kasi nangyayari na nahuhuli mo eh. Pero yung energy lang na napipil ko is meron siyang maaaring may ginagawa siya. Kung maaaring hindi pa ito revealed sa iyo, kung hindi pa known sa iyo, maaaring hindi mo pa nabubuko or natutuklasan na meron siyang kalokohan na ginagawa. Pero just in case lang na ganun, no? Pero just in case din na, alam mo yun, mahuli mo siya.
Eh, hindi rin naamin itong person na to. Na nakikita ko, pabubulaanan niya yan, magpapalusot siya sa'yo. As much as possible, try niyang lulusutan yung ginagawa niya or ginawa niya sa yung panloloko, pag-cheat, sneaking behind your back. No? Nakikita ko dito, hindi mo malalaman yung totoo eh. Mahirap paaminin or hindi talaga siya aamin. Diba? Alam mo na yung parang kriminal na hindi pa huhuli ng buhay, charot. Or yung nahuli mo na pero hindi talaga aamin. Diba? Madalas naman ganun. So, yung person na to is parang, kumbaga sa kriminal, sa magnanakaw, eh, hindi pa huhuli ng buhay. Charot, di ba? Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, pero siguro makukutuban mo eh. No? High priestess yan eh. Somehow, mafe-feel mo yan. Especially kung malakas yung intuition mo. Na, sa mata mo, parang wala ka naman nakikitang kakaiba, but something inside you is feeling off na, alam mo na merong, parang may kakaiba eh, di ba? Parang ganun. So, hunch, yung intuition mo, yun yung maaaring magiging susi dito eh. Okay, na this person is, may ginagawang kamilagruhan, kabalbalan ng patago, palihim. O baka kasi meron siyang kinikitang iba, palihim, patago, or may kachat siya, or kahit sabihin mong wala pang nagaganap na actions ng cheating, pwedeng pa lang eh, alam mo yung desire pa lang, feeling pa lang niya, na meron siyang something doon sa iba, no? Yun yung more on na pipick up kong energy dito. Pero dito sa present mo, ayan, no, nakikiramdam ka eh. Nakikiramdam ka. Maaring napipil mo na nga yan kasi nga masisense ng intuition mo yan. No? And ang nakikita ko dito is parang, ito ay meditation, no? Pakiramdaman mo. Actually, pwedeng ito, present card mo to eh. Pwedeng dito sa present mo, nasisense mo na, kaya lang yun kung titignan mo, sa naked eye, parang wala ka namang nakikitang mga signs. No? Pero deep inside, nafe-feel mo na merong something nakakaiba dito sa person mo. Nasisense mo eh, nasisense ng intuition mo yun. Okay. Ano pa? So, nakikita ko rito is parang nabibigatan na energy. Oo, pwedeng meron talagang something off dito sa connection ninyo eh. Something na parang na energy ng nahihirapan. Meron bang ganyan? Napipilitan na lang ba? Na nag-i-stay na lang ba? Hindi ko alam kung yung mga binabanggit ko, energy niya, energy mo, energy ng person mo. Hindi naman po ako psychic. Okay, so kung bahala na po kayong figure out nung mga energies na sinasabi ko, sa kung ano lang yung nafe-feel ko rito, i-chika ko na lang sa inyo. At saka dito, by the way, sa present mo, parang ang nasa-sense ko rin kasi dito, parang ayaw mo na lang magpa-apekto. Ayan. Or pwedeng this is an energy ng nonchalant, unbothered, or ayaw magpa-apekto, or ano ba tawag dito? Basta more on parang, pwedeng ayaw magpa-apekto or ini-ignore yung mga signs, yung red flags. Okay? And then, na nakikita ko rito, maaaring maraming kontrabida dito sa relationship niyo or sa connection niyo. Marami sigurong hindi pabor or pwedeng maraming taong nag-i-interfere dito.
Maraming nagdi-discourage siguro sa kanya or sa iyo, sa inyong dalawa about this connection. Okay? So, nakikita ko dito parang challenging yung situation mo ngayon dito sa present tungkol dito sa connection ninyo, tungkol dito sa person na to. Kumbaga, itong relationship na ito is parang inilalaban mo pa nga eh. Actually, no? So, anong next? You have the Eight of Cups. So, although nasi-sense ko rito parang may energy ng exhaustion, may energy ng pressure, or something is off. Parang, nakikita ko rin dito, parang, maaaring hindi pa rin magawang umalis dito sa relationship na to, or hindi ganun kadali na ikaw or siya, natalikuran na lang basta-basta tong connection na to, relationship na to. Maaaring siguro, andun yung thought, andun yung feeling na, okay, what if iwan ko na lang to, malis na lang ako dito, lumayo na lang ako. Pero parang, baliktad kasi ng Eight of Cups eh. So parang ang feeling ko, pwedeng, maaaring ang ibig sabihin nito, pwedeng hindi magawa na umalis or basta na lang iwan, talikuran yung situation or yung connection or yung person. Okay? But, in another scenario, kung ito ay nangyari na, like, nagkaroon na ng bukuhan, nalaman mo na yung totoo, na may ginagawa siyang kalokohan, and then, kumbaga nabulilyaso mo na. Oh. Ito yung scenario na number 2. Kanina yung ibang scenario yung binanggit ko. Since marami ako na-feel na energies dito, hindi lang specific na isang eksena lang eh. So, halimbawa nga na nangyari na yung kalokohan na yan at dumistansya ka na eh kasi parang may nasense ako. So, kung yung kaso mo is yung nalaman mo na yung pangangaliwa niya, panluloko niya, pang-bibetray niya sa'yo na may ginagawa pala siya behind your back, and then nabuko mo, nahuli mo, nagkaroon ng confrontation, and nagkaroon kayo ng breakup. So, gumawa ka na ng pader, gumawa ka na ng distansya dito sa person na to, or lumayo ka, nakipag-break ka, gumawa ka na ng boundaries of limits na siya. Pwede kasing itong person na to, since baliktad yung Seven of Swords, pwede rin naman na i-redeem niya yung sarili niya. Like, maaring, yun na nga, pwedeng i-deny niya, and sasabihin niya sa'yo, hihingi siya ng another chance, patutunayan niya sa'yo, na mali ka, or patutunayan niya na mahal ka niya, babawi, yung mga ganun. Kasi parang energy rin, parang nakita ko na maaaring kung binrake mo na yan, dumistansya ka na, iniwan mo, tinalikuran mo, kinut off mo, is pwedeng andun yung energy ng pagbabalik. Like, babalik pa rin itong tao na to sa'yo. Okay? Oh, may energy dito ng kasal. Oh, maaaring ang indication nito, mag-asawa na kayo nito, o nagsasama kayo. Or worse, kung hindi yun yung case, baka yung isa sa inyo married na pala, committed na sa iba. Okay? So, kunin nyo na lang ano yung nagre-resonate sa inyo, since yung mga energies na yan eh, assorted, parang fruit salad. Kung ano lang na-feel ko, i-relate ko sa inyo. O, susuyuin ka niyan eh. So, just in case lang na talikuran mo siya, i-cut off mo siya, i-break mo siya, nagkabukuan kayo. Nakikita ko na, susuyuin ka niya, babalik at babalik pa rin tong person na to sa'yo. Ayan na. Manunuyo uli yan, may pa-flowers pa, charot-charot, no? Babawi, yun nga yung energy na binabanggit ko eh. Iko-correct niya yung pagkakamali niya, or papabulaanan ka niya, ipuprove niya sa'yo, etc., etc., or babalik, susuyuin ka, liligawan ka ulit. Okay? May pagbabalik talaga, oh, pati ito. Oh. Oh, this person is ano eh, kung kinat-off mo nga to, dahil sa nalaman mo, talagang babalik siya. Yun yung nakikita ko energy dito.
Pero ikaw parang nasa sense ko is hindi ka interesado. Hindi ka interesado dito. Nagpuput ka nga ng boundaries mo, limitasyon mo eh. Distansya eh. Ayan no. Gumawa ka nga ng orb mo dito sa present mo. Ayaw mo na ano pa rito. Ayaw mo na magpa-apekto, ayaw mo nang magpa-uto, ayaw mo na. So, siguro iba sa inyo, happily single kayo ngayon. Pero ang nakikita ko lang na eksena kasi dito is yun. Maaaring bumalik tong person na to kung past person mo to or ex mo or binrake mo to recently. Okay. Nakikita ko dito, pagbabalik talaga. Pero, yun na nga, parang it seems na hindi mo i-allow na bumalik na tong person na to eh. Parang mas, ano ka na ngayon, mas focus ka na lang sa sarili mo, mas happy ka. Or maaaring wala ka na rin kasing tiwala, ayaw mo na eh. No? Pwedeng hindi, siguro hindi ka na interesado or hindi mo na rin maibalik yung tiwala mo, nasirang tiwala mo. And nakikita ko dito, isang reason bakit siya babalik sa'yo. Kung totoong nag-cheat man siya, nangaliwa, or nag-flirt sa iba. Is nakikita ko na hindi rin niya, maaaring nare-realize niya yung worth mo. Yung advantage mo ng connection ninyo. Maaaring yung hinahanap niya na yan, eh, maaaring hindi rin niya makita sa iba yung mga napapala niya sa'yo, yung importansya mo, maaaring hindi rin niya yun nakikita sa iba. Okay. Kasi parang sense ko kasi dito, parang nung una, parang iniisip niya siguro, mas better yung person na yun na nakagulo sa inyo. That's why nagloko siya, no? Nag-take siya ng chance doon. Pero nakikita ko parang hindi rin naman eventually babalik din siya sa'yo. Kasi siguro mas marirealize niya yung worth mo. No? In the first place, may hinahanap tong person na to, hindi niya makita eh. Or ikaw ba yung mayroon something na hinahanap dito na hindi mo rin makita in this person? Okay? So kung ano na lang yung nagre-resonate sa inyo. Basta nakikita ko lang is an energy ng maaaring makipag-ayos, makipagbati, humingi ng tawad, hihingi ng another chance para bumawi, patunayan yung sarili niya, ituwid yung pagkakamali niya. Okay? So, yan, nakikita ko dito, sa pinaka-outcome nyo, you have the Knight of Pentacles reversed. No? So, ikaw kasi parang nasisense ko sa'yo, guarded ka na eh. So, nakikita ko naman magme-make siya ng effort. Magme-make siya ng effort. Kaya lang ikaw, parang ikaw sa side mo, wala ko nasisense na ikaw willing ka pa. Or, tatanggapin mo pa siya or sa side mo, wala ko nasisense na mag-e-effort ka. No? Siyempre, obviously, siya naman yung may ginawang kalokohan. So, nakikita ko lang, kahit na mag-make siya ng move dito, mag-take siya ng action, is parang, ewan ko, kung iba-block mo siya, i-reject mo siya. No? And the nakikita ko rito is, parang kailangan ng time eh. Siguro, hindi ka pa rin din totally healed. Kaya nga sabi ko nga, para sa'yo, hirap mo na rin ibalik yung nasirang tiwala. So, yun na yung nafe-feel ko. Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa reading nyo. Kung sana makatulong to, or kung nakarelate kayo, na-entertain kayo, pa-leave na lang ako ng reaction, like, pa-share, pa-comment. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care, God bless, and bye-bye.